kasalukuyan po ang ating pinakamamahal na Tatay Digong ay nasa hospital. Hindi na po tayo magtataka kung bakit. Dahil alam po nating lahat na pag ikaw ay diabetic, kailangan mo po ng maintenance medicine. Kung ang Tatay Digong ay nag-i-insulin, hindi ko alam kung nag-i-insulin, at hindi po siya nakapag-insulin, delikado po yan sa kanyang kalusugan. Tataas po ang sugar niya at napakalaking bagay po na kailangan po mabigyan po siya ng kaagad na gamot sa kanyang karamdaman. Napapanood po natin yung mga eksena sa airport nung kanilang literal na kinukuyog ang pamilya ni Tatay Digong. Nandun ang kanyang common law wife, si Miss Hanilet. At grabe, sa simpleng panonood mo, kung ikaw ay totoong taong may puso, talagang mapapaiyak ka. Hindi ko lang mawari kung bakit itong si General na ba si Torre? General ka. Diba ang function ninyo is to serve and protect. So who are you serving? Doon lang sa may pera? Doon sa maaring nag-aantay ka ng promosyon? That's why you're doing that? Nakikita po namin sa video ang galaw ni Kitty. Hindi niya alam kung anong uunahin niya, ang kanya bang ina, ang kanya bang ama, o ang lawyer na nandun. Nakita ninyo, ganun-ganun na yung damit ng lawyer. Pinakita rin ni Kitty, punit-punit na rin ang damit ni Kitty. Is that how you oath, yung nanumpa to serve the Filipino people, or to serve yung magbibigay sa iyo ng promotion? Alam mo yung promotion mo, yung kung ano mang material na matatanggap mo, hindi mo yan madadala sa langit. Hindi mo yan madadala sa langit. And they are seated for until 2028. Until 2028, ikaw naman ang haharap sa husgado. Magpakasaya ka ngayon, pero we don't know when. Dahil ang buong mundo, napapanood tayo sa kahihiyang ginagawa ninyo. Buong mundo. Ang unang nag-release kahapon, China. Tapos sumunod, Japan. Today, napanood ko, kahapon napanood ko, nagsalita yung vlogger sa US. Hindi pa niya alam ang totoo. So, iba yung statement niya. Pero kanina napanood ko, at marami na siyang nakausap. At sinabi niya, ito ang maganda. Pilipinas, antayin natin na tulungan tayo ni Donald Trump. Dahil si Donald Trump ay kaibigan ni PRRD. Yes. Paano nyo nagagawa yan? Samantalang buong mundo, karamihan na pangulo na iba't ibang bansa, saludo sa galing paninindigan ng ating Tatay Digong. Paano nyo nagagawa ito? Napakasama ng budhi ninyo. Nag-iisang pangulo na pinayagan, pinahintulutang ilibing ang tatay ninyo na nandoon sa Ilocos Norte. Walang utang na loob. Walang utang na loob! Ilang years na hindi nailibing. Ilang years. Doon mo makikita yung puso na may konsensya na awa sa ama ninyo. Karapat dapat pang ilibing sa libingan ng mga badyate, bayani ang isang diktador. Tandaan nyo mga kababayan ko, ang sakripisyong inalay ni Tatay Digong ay para sa ating lahat. Tandaan nyo yan. Kaya pumunta na kayo dito, malaya kayo magsasalita.
Kita nyo naman, di ba? Kung paano napastanganin si tatay. Walang ginalang ng mga polis na to. Ang natatandaan na niya, 80 years old. Bakit tatakbo ba siya? Di ba sabi niya hindi siya tatakbo? Aharapin niya yan. Pero hindi sa korte ng Banyaga. Dito, sa korte natin, sa Pilipinas. Dahil, hindi naman ako abogado, pero nakakaintindi ako ng batas. Pilipino ka, naintindihan mo ang batas. Na gumagana ang batas sa ating bansa. Meron tayo Supreme Court Justices. Kaya nung ginawa nila, sinasabi nila, tama yung ginawa nila. Alam ng lahat ng Pilipino, walang due process sa ginawa ni tatay. Walang ginawang masama si PRD. Pumunta kayo dito, malaya kayo magsasalita. Kaya ang ginawa nila kay Duterte. Ngayon si tatay nasa ospital. Nasa ospital si tatay sinugod. Dahil sa kababayaan ng gobyerno ito, pinentan tayo. Alam mo si Tatay Digong, siya ay isang waran. Siya siyang sample na isang Pilipino. Maaring gawin sa inyo, kayaya tayo sa mga banyagang katabing bansa natin. Tari sumay, pinagtatawanan tayo ngayon. Ano nangyari? Bakit nakiayon tayo sa ICC? Maliwanag, hindi na tayo membro dyan, pero pinilit nila. Kinidnap nila si PRD. Kidnapping po ang ginawa. Lahat tayo saksi. Binasa ang warrant na peke sa cellphone. Walang hard copy. Papasahin mo isang warrant sa cellphone. Ano yun? Ha? Walang transparency. Walang iya kayo. Sinungaling kayo dyan sa gobyerno. Sasabihin nyo para kayo sa bayan. Hindi totoo yan. Hindi kayo para sa bayan. Para kayo sa mga bulsan nyo. Sa pansarili nyo. Hindi kayo nagmamalasakit sa amin. Ayun, napakapanood ako ng pamilya ko. Pero tumatayo ako para sa bayan at sa bilang Pilipino. Para sa pamilya ko din. Sa sunod na henerasyon. Para sa atin lahat to. Hindi lang para sa inyo. Lahat. Sakripisyong inalay ni Tatay Digong. Ngayon, sinugod siya. Anong ginawa ng gobyernong ito? Walang kasalanan si Tatay. Sabi niya, anong kasalanan niya? Nagmahal lang siya, nagtrabaho lang siya. Sineryoso niya ang pagiging presidente. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng gobyernong ito? Minahal ni Tatay Digong ang bayan ito. Sa 6 na taon, inalagaan niya tayo.